So ayan na po, dumating na po yung pang 8 month na check-up namin sa NKTI after po ng kidney transplant. So mga alas 5 po ng umaga, pumunta po kami dito sa NKTI para pumila para sa mga laboratories po niya na ipapacheck po namin ngayong araw. So good morning! So andito po ulit kami sa NKTI. So ito po yung 8 month na check-up po natin. So bumili lang po kami ng breakfast and pupunta na po kami ng OPD para naman po pumila ng check-up namin sa nephro. Yan! Yung ilang beses na po kaming pabalik-balik dito sa NKTI pero ganun pa rin po yung tao, as in sobrang dami pa rin po. So alas 7 ng umaga kami pumila, tapos tinawag na lang po kami para sa check-up niya mga alas 10 na. Pagkatapos ng check-up namin, nakita namin yung isa sa mga kasama namin noon sa dialysis center na linalakad din po niya yung operasyon niya. And so katatapos lang po ng check-up namin and yun, pupunta kami magpapakukuha ng clinical abstract. Kasi kailangan namin yun isubmit sa mga requirements para makahingi po kami ng GL. Kailangan natin ng backup kasi hindi namin kaya financially na ma-provide pa lahat yung mga check-ups namin, ganyan, mga labs namin, tsaka medicine. Kaya yun, so punta lang kami doon. So dito nga pala kami kumukuha ng kopya para sa clinical abstract niya. So kailangan mo lang mag-fill up ng form, tapos may bayad siya na 5 pesos each na kopya. So pauwi na po kami kasi natapos na po yung mga kailangan namin gawin dito sa NKTI at uuwi na din kasi kami ng Nueva Vizcaya. Makwento ko lang, alam nyo ba kaninang umaga habang nag-aantay kami ng pila para mag-open ng NKTI, may lumapit sa amin na yun nga, pinapanalangin daw niya, wini-wish niya na sana makita niya kami. Dahil sobrang na-inspire siya sa kwento namin. Ito nga pala yung daan mula sa main building papunta sa OR o di kaya naman sa parking area, tsaka sa dietary. Or pwede rin papuntang OPD. So yun, actually kasi, yan, dati hindi namin alam yung mga daan na ganito, na connected nga yung mga buildings. So ang ginagawa namin, halos dun kami sa daan, sa labas dumadaan. Ayan, pero at least, ngayon alam na namin, hindi na siya masyado nakakapagod na maglakad. So ito yung dinadaanan namin. Kapag galing kami ng main building, papunta po dito sa OR. Tapos ito na din po kasi yung way ng papuntang parking area. O diba, sobrang bilis lang. Yan, so tuloy ko lang yung kwento ko kanina, si Madam. So magkapatid kasi sila, natatakot daw siya mag-donate. Pero nung napanood niya yung vlog natin, ayun, naisipan po niya at na-inspire siya na mag-donate din po sa kapatid niya. So saludo ako sa iyo, ma'am. Tuloy-tuloy niyo lang po and sana matapos na din po agad soon. At makidney transplant na din po yung kapatid niyo. Ito actually yung isa sa mga rason bakit ginagawa namin yung pag-vlog, kung bakit namin sinishare yung stories namin para po may mga ma-inspire na ibang tao din na same situation sa amin, lalo na yung mga natatakot na mag-donate o di kaya naman mag-undergo ng kidney transplant. Na sana kahit sa ganitong bagay, sa maliliit na bagay, makatulong po tayo sa kanila.
Maraming salamat din po kay Sir bago po nating kakilala sa pag-assist po sa kanila. Nakaka-inspire din yung kwento nila. 6 years na po siya na post-KT and yung asawa din po niya yung donor niya. So, yun lamang po for today and thank you so much for watching. Pa-share naman po at pa-like po ng video natin. Thank you!